kasipagan at kahusayan. Dito sa Nasugbu ang mga tao'y sadyang ganyan, kaya't ating nakakamta ng tunay na kaunlaran. Sama-samang ipagmalaki kagandahan ng ating bayan. Dinidiscover, discover Nasugbu, mag-e-enjoy kang talaga. Ang tourist destination na sadyang kay ganda. Halina na't magpunta sa Nasugbu, tayo ay magsama-sama, hatid ay pagkakaisa. Halina't tara na, let's discover the beauty of Nasugbu. Tara na at pamasyal sa Nasugbu naming mahal. Ika'y mamamangha sa taglay niyang kagandahan. Discover Nasugbu, mag-e-enjoy kang talaga. Ang tourist destination na sadyang kay ganda. Halina na't magpunta sa Nasugbu, tayo ay magsama-sama, hatid ay pagkakaisa. Halina't tara na, let's discover the beauty of Nasugbu. Mag-e-enjoy kang talaga. Ang tourist destination na sadyang kay ganda. Halina na't magpunta sa Nasugbu, tayo ay magsama-sama, hatid ay pagkakaisa. Halina't tara na, let's discover the beauty of Nasugbu. Discover, discover Nasugbu. Discover, discover Nasugbu. Discover, discover Nasugbu. Discover, discover Nasugbu. Magandang hapon, mga gandahan! Isa na namang magandang hapon sa ating lahat. Sa lahat ng magagandang nilalang sa bayan ng Magigiting, isang magandang tanawin na hindi mo na kailangan pang lumayo dahil kami na ang lalapit sa iyo, maghahatid ng mga makabuluhang usapan pagdating sa turismo. Kung kayo'y naghahanap ng mapapasyalan. At syempre, magagandang produkto na ipinagmamalaki ng mga natatanging mga tao. Kami na po mismo ang bahala sa isang masayang paglalakbay. Dito lang yan sa gandang Nasugbu. Tara na sa Nasugbu ating At syempre live mula po sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ang DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Kasama niyo po ang nag-iisang DJ, BB. maghaping At syempre po, kami po muli ang inyong makakasama sa isang oras ng balitaktakan at kwentuhan ngayong hapon mula dito sa programang Iba't Ibang Turismo, ang Bida. discover, discover Nasugbu. Syempre, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin lahat ang nakatutok sa atin sa ating Facebook Live, sa ating 24 viewers. Hello po, lalo na po sa ating mga kasamahan mula sa Nasugbu Tourism Office. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At nabanggit na rin naman natin ang Nasugbu Tourism Office, ay batiin na rin natin sila po ng isang congratulations. Bigyan naman natin ng konting palakpakan dyan. Ayan.
Bakit natin pinapalakpakan ang Nasugbu Tourism Office? Unang-una dahil syempre naging successful. Palakpakan naman natin sila for the Summer Festival 2024. Napakagandang summer experience sa lahat ng mga taga Nasugbu. At hindi lang dahil sa mga masasayang mukha ng ating mga taga Nasugbu at mga syempre mga turista mula sa iba't ibang bayan, malapit man o malayo sa Nasugbu na talagang dumayo dito sa bayan ng Magigiting. Syempre, nag-reflect din yan sa mga awards na natanggap ng ating minamahal na Nasugbu Tourism Office. Una dyan ay ang recognition for tourism offices outstanding dedication and commitment to the tourism sector in Nasugbu, Batangas and to its contribution, ayan, nabubulol pa, to the promotion and development of tourism in Batangas. Ay, bakit ganun? Bakit? At syempre, meron pa hindi lang yan. Commendation in playing a crucial role and outstanding contributions in advancing and promoting the rich cultural heritage of Nasugbu, Batangas. Meron pa be? Not only two, madami to, no? Pangatlo, appreciation for the dedicated team effort, hard work, and sacrifice during Holy Week and Summer Vacation 2024. And last but not the least, the commendation for the remarkable achievements and invaluable contributions towards the advancement of Nasugbu's culture, people, and heritage. Bongga naman po pala talaga ng Nasugbu Tourism. Ano po? Isa mo ng palakpakan pa. Talaga namang mapaproud ka na ikaw ay taga Nasugbu. Dahil hindi lamang sa magagandang mga nilalang, magaganda. Syempre, diba, nakikita natin yung effort ng lahat, lalo na ng Nasugbu Tourism Office sa pagpo-promote ng kagandahan ng Nasugbu. At isa nga po, itong gandang Nasugbu sa atin po mga ginagawang paraan o ginagawang platform, para mas ma-advocate natin at mas maging visible tayo sa turismo. Ayan, sige, pwede po kayong magbabati dyan sa ating comment section dahil ang atin pong i-feature mamaya lamang po ay ang ganda nito, Mount Lantic. Ang Mount Lantic po ay makikita dito sa Nasugbu na talaga namang dinarayo din ng mga taga-ibang bayan. Bakit? Kasi hindi lamang siya nabanggit kanina sa akin, mamaya makakasama natin si Miss Lloyda, isang tour guide sa Mount Lantic. Nasabi niya sa akin na hindi lang sa mga gustong makapag-exercise, makapag-outdoor activity, kundi para sa mga nasawi. Hindi nasawi na na deads. Nasawi ang puso, ayan, dahil marami daw ding nagpupunta doon na mga broken-hearted. Bakit kaya mga broken-hearted na nagpupunta? Tapos, sabay daw ay isisigaw ang mga pangalan ng mga nanakit sa kanilang mga tao. Kaya naman sa mga nakikinig na broken-hearted dyan, naku, abangan nyo po. Dahil maya-maya lamang ay atin na pong ipapakita sa inyo ang ating interview with Miss Lloyda para mag-guide tayo, ano ba yung mga kailangan nating dalhin, ano yung unang mga kailangan nating mga gawin para tayo ay makapag-prepare sa pag-akyat sa Mount Lantic. Nakapunta na ba kayo sa Mount Lantic? Pwede rin yung i-share dyan sa ating comment section. Ano po yung inyong naging experience sa pag-akyat dyan? Ako kasi hindi pa ako nakakaakyat sa Mount Lantic. So baka dyan banda-banda hindi pa naman kasi ako masyadong nasasaktan pa So, Enjoy kang talaga. oo, madami daw kasi nagpupunta doon ng mga sawi sa pag-ibig tapos isisigaw ang mga nararamdaman. And after that, nakakahinga na ng maluwag, 'di ba? Sabi po ni Mr. Ramos MJD, pag-greet naman po ang magigiting na kapulisan ng Nasugbu sa pamumuno ni Police Major Nemesio Calipho Jr.
Thank you po. Good PM. Nako, saludo po kami sa inyo sa ating mga kapulisan ng Nasugbu MPS. Ayan, magandang hapon po from Barangay Kairilao, Nasugbu, Batangas. Ayan si Ma'am Loida, nandyan pala siya sa comments. Abangan nyo po Ma'am Loida, mamaya makikita natin yung aming interview with Ma'am Loida. Pero bago ang lahat, dahil syempre matagal-tagal na ring kailan ba yung huling ganap ng Nasugbu Tourism na talagang enjoy na enjoy tayo, parang summer festival pa. And hindi lang yung Mamaraka o yung summer festival ang mga kasiyahan na inaabangan taon-taon dito sa Nasugbu. Kaya naman, for a very quick break bago natin ipakita at ipapanood sa inyo yung ating pong interview, ay ipapakita muna natin yung highlights nung day 1 ng Fiesta de los Toros 2023. Abangan nyo po dahil eto na po, ipe-play na po natin, muling magbabalik ang gandang Nasugbu. Fiesta, Fiesta de los Toros, Fiesta, Fiesta de los Toros, Fiesta, Fiesta de los Toros, Fiesta, Fiesta de los Toros. Na po itong Fiesta de los Toros, pero may lumikdang tayong 2 taon. Pinili po namin ito pong comeback muli ng Fiesta de los Toros, maging makabuluhan po para sa ating lahat. Siyempre po, tama po ang sinasabi natin na hindi babalik ang mga turista kung hindi magaganda ang ugali ng mga Nasugbueños. Dito matutunghayan ang iba't ibang paligsahan. May awitan at sayawan, bailar ala torong inaabangan. Ang parada de los toros ay ating masasaksihan, at ang makulay na fireworks na nagliliwanag sa kalangitan. Fiesta de los Toros, kaya't halina't makisaya sa kapistahan kay ganda. Ang Fiesta de los Toros sa Nasugbu makikita. Walang katulad na kasiyahan ang ating madarama. Sumama na't makiisa, sabay-sabay nating isigaw. Fiesta, Fiesta, Fiesta de los Toros. Ay magkakaroon ulit tayo ng watercolor fun run. Ito po yung taunang ini-establish natin na merong quiz ang ating run. Kakaroon po ng basaan ang ating pong mga participants na may kulay ang tubig, pula. After po noon, magkakaroon po tayo ng Zumba dance parties. Magkakaroon din tayo ng bull ride competition for this year. Dahil nga po ating selebrasyon ay Fiesta de los Toros. Fiesta de los Toros, kaya't halina't makisaya sa kapistahan kay ganda. Ang Fiesta de los Toros sa Nasugbu makikita. Walang katulad na kasiyahan ang ating madarama. Sumama na't makiisa, sabay-sabay nating isigaw. Fiesta, Fiesta, Fiesta de los Toros, Fiesta de los Toros, Fiesta, Fiesta de los Toros. Halina, tara na, lahat tayo'y makiisa sa Fiesta de los Toros na tunay na kaysaya. Humayaw sa kagalakan, lahat ay magsayawan, sabay-sabay nating isigaw. Fiesta de los Toros, Fiesta de los Toros. Kaya't halina't makisaya sa kapistahan kay ganda. Ang Fiesta de los Toros sa Nasugbu makikita. Walang katulad na kasiyahan ang ating madarama. Sumama na't makiisa, sabay-sabay nating isigaw.
Toros. Fiesta de los Toros, Fiesta de los Toros. Halina, tara na, lahat tayo'y makiisa sa Fiesta de los Toros na tunay na kaysaya. Humayaw sa kagalakan, lahat ay magsayawan, sabay-sabay nating isigaw. Fiesta de los Toros, Fiesta de los Toros. Kaya't halina't makisaya sa kapistahang kay ganda. Ang Fiesta de los Toros sa Nasugbu makikita. Walang katulad na kasiyahan ang ating madarama. Sumama na at makiisa, sabay-sabay nating isigaw. Fiesta, Fiesta, Fiesta de los Toros. Sabay-sabay nating isigaw. Fiesta. Ating champion for this year's Bailaro La Toro is from DCB! Fiesta de los Toros. Fiesta de los Toros. Fiesta de los Toros. The beauty of Nasugbu. And there you have it. Napanood nyo nga po yung highlights ng Day 1 ng Fiesta de los Toros 2023. Napakasaya. Alam nyo, kapag naririnig ko na yung team song, yung tugtog ng Fiesta de los Toros, nostalgic na siya sa pakiramdam ko. Unang-una dahil syempre po, as we all know, ang DWBX 96.5 po ay nagkakaroon din ng parte sa Fiesta de los Toros. So, pag una ko naririnig yung kanta ng Fiesta de los Toros, yung gano'n, nararamdaman ko agad yung pagod, yung puyat, pero mas nananaig yung saya. Grabe! Alam nyo, nakapunta na rin naman ako sa iba't ibang bayan, pero iba mag-celebrate ng fiesta ang Nasugbu, Batangas. Daming mga beach na Diba? Kaya naman ngayon, hindi lang syempre pagka-fiesta kasi sabihin natin fiesta, isang beses lang yan sa isang taon. Pero syempre meron din tayong mga tourist destinations na pwede nyong balik-balikan anytime, any day of the year. At isa na nga dyan, ang Mount Lantic. pamilya. At syempre po, dyan sa Mount Lantic ay hindi lang, diba, sabi nga, breath of fresh air, kundi isang experience kung saan makikita po natin kung paano makisama ang isang Nasugbueño. Kagaya ni Miss Loida na ating tour guide, na ating na-interview regarding sa mga preparations, ano ang kailangan gawin, ano bang meron sa Mount Lantic at bakit kailangan nating pumunta at bisitahin ang Mount Lantic. Pero bago po ang lahat, pa-shout out muna daw po sa Barangay Kairilao, kay John Harvey Karandang, pa-shoutout po ang HR fam. Ayan. Kay Miss Cha, hello Miss Cha. Hello po, Happy Fiesta de los Toros, Ma'am Lenny. Sabi ni Mark Rafael Mulero, ito naman, nag-ano lang tayo, kumbaga, binabalikan lang natin. Ako, any time of the year, gusto kong balikan yung yung highlights ng Fiesta de los Toros. Kasi grabe talaga. Hindi lang dahil sa bumabalik sa akin yung pagod. Dahil rin talaga iba yung feels, talagang buong Nasugbu nakikiisa, inaabangan yan, at laging may mga bagong pasabog, syempre ang Nasugbu tourism sa atin kapag ka-Fiesta de los Toros. Pero mabalik tayo nga sa Mount Lantic. Sino ba dito nakapunta na ba kayo sa Mount Lantic? Nakaakyat na ba kayo? Kung oo po, i-share po ninyo ang inyong mga experiences dyan sa ating comment section. Kung hindi pa naman, ay ibahagi nyo sa amin ano yung nilulook forward ninyo pag kayo ay nagpunta sa Mount Lantic. Ano yung mga experience na gusto nyong maranasan pagka kayo nagpunta ng Mount Lantic. Siguro ako, since ako hindi pa ako nakakapunta sa Mount Lantic, gusto kong, ang nilulook forward ko is yung yung nasa pinakatuktok ka na, yung peak kumbaga, yung pwede na mag-picture-picture, at saka ano yung feeling kapag natapos mo na, kasi I'm sure, habang lakarin nun, sabi nga nila, no pain, no gain. Kaya naman narito na po, wag na tayong madaming pasikot-sikot pa. Narito na po ang ating interview with Miss Loida, one of the tour guides at Mount Lantic. Panoorin po natin.
So, ayun po, good afternoon sa ating lahat. Ito na nga ang ating unang episode muli para sa season 2 ng Gandang Nasugbu. At ngayon, makakasama natin ang very fresh na si Ma'am Loida. Ma'am Loida, magpakilala muna po kayo. Ako nga po pala si Lloyd Palmiano, isang tour guide po sa Cairilauna, Cebu, Batangas. Ang nasa sakupan ko pong bundok po ay Mount Lantic. Yes po. Ayun, thank you Ma'am Loida agad-agad sa inyong time. Parang pagod pa yata sa sa pag-akyat ay go na agad. Ano po, gaano na po kayo katagal na tour guide sa Mount Lantic? Bali 4 years na po, ma'am. So bali nagsimula po kayo ng pandemic? Yes po. Bago po mag-pandemic, ano na po. Ano po yung mga offers or packages niyo po sa pag-tour po sa Mount Lantic? May bayad po ba siya? Magkano? Ayan po. Bali po ang may offer po namin, day tour po at saka po overnight. Sa day tour po, ma'am, bale, ang minimum po namin is 500, good for 5 packs po. So parang ano po, 100 each? Naman, yes po. Okay po. 100 each po. Then, ang registration po namin is 40 pesos lang po bawat isa. So, kung overnight naman po, 1K po overnight, good for 5 packs. Then, ang registration po is 40 pesos pa rin po. Murang-mura po yan. Masang-masang presyo. Opo. Bali, gaano po kayo katagal pagka-aakyat? Bali, ang pag po namin, 3 hours po. Yun na po yung matagal. 3 hours. Matagal nga po talaga yun. Medyo mahaba-haba. Macha-challenge. Yes po. Bali po, ang pag-akyat po ay 1 oras at kalahati. Papunta pa lang po doon. May allowance na rin po yung oras. Napahinga, gan po, picture. Opo. Yun po. May limit po ba sa kung sino lang yung pwedeng umakyat? Age limit? Wala naman po. Bali, kung ikaw naman po ay healthy, kung kahit po sa bata po, okay na po yung 5 years old pataas po. Sa senior naman po, may nai-guide naman po kami, 85 years old. Kayang-kaya pa po. Malakas pa. Ano po ba yun? Patag lang or medyo may akyat din? May akyat din po. May patag, tapos akyat po. Para po siyang rolling po. Rolling po ang... So, gaano po yung kadami yun assist yung turista sa isang araw, lalo na kapag ganitong summer? Madami ba pag summer? Yes po, nung nakaraan po, ang overnight ko po, 60 packs. Overnight pa lang po, yes po. Nung Sabado po, ayan. May Adventist Youth Camp, yan, meron po rin Boy Scout, mga 1K po yun, overnight. 2 pack, 2 pong hati yun. Dami po Ano po yun? Tawag dito, nagdadala na lang po sila ng kanilang tent or nagpapa-rent din kayo? Opo. Nagdadala po yung iba, yun naman pong ibang walang tent, pwede pong mag-rent po dito sa amin. Ayun, na pala. Pwede naman palang hindi na magdala. Ano po? Pero paano po pag 60 packs, halimbawa, isa lang po kayo nagbabantay or madami naman po kayo? Dami po. Sa 60 packs po, meron po kaming 7 guide po doon. Madami na po. Yes. At gaano po kayo natutulungan ng paghahanap buhay sa tulong po ng Mount Lantic? Para po sa akin, malaking tulong po ito. Una-una po sa financial, ma'am, kasi full-time po ako, tour guide. So, malaki pong tulong, lalo na po sa pag-aaral ng mga anak ko. Yan, pambaon, unang-una po. At saka po tulong po sa asawa ko. Siyempre po, mahirap po ngayon ang buhay, kailangan tulungan po. Yan po. Po, naka-exercise na din. Benefits po. Maganda po talaga sa katawan, ma'am. Hindi ka po lapitin ng sakit, ma'am. Yan. Ayun. Hindi lang sa financial, pati sa health. Actually, nakakatulong na rin siya sa financial. Excuse me. Kasi nakaka-menos sa gastusin sa pagkakasakit. Yes, ma'am. Maganda po yan. Nire-recommend ko po yan sa yung nagwo-work from home. Kasi di ba po pag nasa bahay lang,
trabaho lang, di ba po, wala pong exercise. Karamihan po, yung mga panggabing trabaho, ito po ang ginagawa nila. Tsaka po pag ano, yung parang problemado sila, ito po yung magandang exercise sa isip nila. Maganda po. Kapag, kapag, kapag nakipag-break yung jowa, Oo. Yan po ang isa sa ano ko, mga ginaguide. Hindi po sila napapagod. may mga ganun talaga nagpupunta at sisigaw dun sa taas. Opo. Nakatatlong bundok na po kami, di pa rin sila pagod. Sabi naman nila, mas masakit yung sakit ng puso kaya sakit ng paa sa paglalakad. Totoo po yan, ma'am. Pero pagbaba po nila, parang masaya po sila. Kasi parang nai-release nila yung mga problema nila. Ayun. At saka, ano rin yan parang nakakahinga rin sila ng fresh air. Dahil na Yes. may mga bisita ba kayo from Manila, ganun kalayo? Yes, ma'am. May galing Sambales, galing ibang bansa po. May mga foreigner na rin po kaming nai-guide. Yes po. Madami na rin po pala. And ano po yung mga maipapayo nyo sa mga nagbabalak pa lang? Kaya ko, hindi pa ako nakakakyat ng Mount Lantic. May payo ko lang po, kung kayo po ay aakyat, enjoy nyo lang po yung pag-akyat nyo. At saka po, yung enjoy nyo lang po sa paglalakad. Huwag nyo pong parang bilisan, para yung oras po nyo, ilaan nyo lang po, para po ma-enjoy nyo. O yung pong kalikasan po, yung nature. Kasi sa bawat pag-akyat po, makakatulong po yun sa health natin. Ayun, ano po, may mga kailangan ba silang dalhin, suotin, na proper na suot nila? Yes, ma'am. Tulad po ngayon, mainit po ngayon. Maganda pong isuot nila yung mga dry fit, ma'am. Kasi sa dry fit pong damit, pag napawisan po yan, pag nahanginan po, madali po siyang natutuyo. Then, kailangan po mga naka-leggings kasi po may dadaanan po kasi mga mahabang damo para po hindi rin sila masugatan. Then, naka-shoes po dapat para po safe po yung mga paa nila. Kasi may mga bato pong matatalas, yun, para po safe po ang pag-akyat. Then sa panahon po ngayon, maganda rin po may dala po silang tubig. Kasi po sa init po ngayon, kailangan handa po talaga. Ayun, so dapat ready ka, no? Ready po. Ayun, tsaka na din ang hirap umakyat, tas ay paano, bababa ka pa ng bundok para uminom. Pabalik. Ano po yung meron sa Mount Antique na tiyak babalik-balik ka ng mga turista? Ano po, ma'am, ang babalikan po doon sa Mount Atlantic, yung view po niya. View po sa summit. Kasi po pag nandun na po kayo, kahit anong pong pagod nyo, mawawala po. Parang pangarap lang. Pag nakarating po kayo doon, na nakuha nyo na, masaya na po kayo. Parang kahit nahihirapan po yung katawan nyo, pero pag nakarating na po kayo sa tuktok, nawawala po lahat. Ayun, yung talaga yung scenery ang babalik-balikan. Kapag sabi nga nila, kailangan mo na maghirap. No pain, no gain. Yes, it's fine. Ayun. Ma'am, baka may pwede silang kontakin na number ninyo or kaya pwede nilang i-search sa Facebook ninyo. Yan, i-promote yun na din para madali nila kayong makokontak. Bali po ang pangalan ko po sa FB, Lloyda Palmiano. Ang page ko naman po, Mount Alamitan Tour Guide. Ang number ko nga po pala, 0955-755-1536. Sa mga gusto po magtanong, libre lang po magtanong. Ayan. Ayun, libre lang magtanong, pero syempre may bayad na pag-akit. Ayun. I-save niyo po ang number ni ma'am, hindi para mang-scam ha, para puntahan niyo si ma'am doon sa Mount Lantic. Ang ma'am ngayong summer, habol na lang. Gaano kadami yung sa tingin niyo ay dadating pa? Mas madami ba pag ganitong summer or mas madami pagka yung medyo tag-ulan? Mas marami po pag summer kasi po habol din nila yung ilog. Oo nga, no? Opo. May ilog, so pwede ding maligo. Yes, ma'am. Pagkatapos po mag-hike, doon po kami dumidiretso. Yun po yung side trip po namin.
Maganda nga, maganda nga. So, ayun po, nakasama po natin si Ma'am Lloyda. Ma'am Lloyda, baka may gusto kang i-shout out dyan para natin. Shout out po sa mga ka-tour guide ko. Ayan, sama-sama po tayo upang mapalakas po ang ating kabundukan. Apanatilihing malinis po ito para sa susunod na renasyon po ay nandyan pa rin po yung ating bundok. Ito po ay para sa ating lahat. Yan, maraming salamat po. Ayun, thank you po again, Ma'am Lloyd, and more power sa lahat ng ating mga tour guides. Sila talaga yung, kumbaga, gabay talaga para, alam niyo, target na agad natin yung mga gandang view dito sa Nasugbu. Muli, maraming salamat po, Ma'am Lloyd, at magpunta na po tayong lahat sa Mount Lantic this summer. At ayan na nga po, dyan na po nagtatapos ang ating interview with Ma'am Lloyda. Ayan, thank you so much naman. Natutuwa ako sa engagement natin sa comment section. Dahil may mga nagtatanong at may mga babalak na magpunta. Sabi po ni Mark Rafael, overlooking yung sa Mountain Lantic. At sabi ni Miss Cha, may sea of clouds din po dyan. Ayan ang gusto kong makita. Kasi diba sa ibang bayan, may sea of clouds ako nakikita din. I don't know lang kung saang parte yon, pero yung isa kong kasamahan ay nagpunta na doon. So sabi ko, may sea of clouds din pala doon sa Mount Lantic. So hindi na kailangan pang lumayo, nandito na tayo sa bayan ng Nasugbu, lubos-lubusin na natin. Sabi din ni Mr. Mark, may sama ko nga dyan ang aking greatest love na taga-Kalatagan. Aba din, talaga namang in love din nga si Sir Mark. At baka daw doon na rin mag-propose. May nag-propose na kaya doon, Nandiyan pa kaya, nakikinig pa kaya sa atin si Miss Lloyda? Kasi may tanong din dito kung ilang steps daw ba kung aabutin. Sa amin po din ay 100 steps. Mga ilang steps po ba ang paakyat po? Sabi din ni Sir Mark. Kung nandyan ka pa at nakikinig ka pa, Ate Lloyda, ayan, mag-comment ka lang po dyan, para masagot natin yung katanungan. Hello po, nakatutok rin sa atin si Sir Edil Badlis Almario. Ayan, shoutout po. Sabi ni Mark, libre daw ang paakyat, pagbaba na ang bayad. Pwede ba yon? Baka naman pwede, baka mauusap naman si Ma'am Lloyda na ganon. Pero natuwa ako sa concept ni Sir Mark, kasi sabi ko nga kanina, may nagpunta daw doon, sabi ni Ate Lloyda, natuwa ako kasi nagiging na rin siya, therapeutic, kumbaga, kasi yung mga sawi sa pag-ibig, ayan, nagpupunta sila sa Mount Lantic para isigaw yung mga nararamdaman nila. And then after pagbaba nila, at least na yung puso nila, kasi medyo kahit pa paano gumaan. At gaya naman ng kay Sir Mark, ang kanya naman daw, para mas maging mas memorable naman at hindi naman puro heartbreaks, ang gusto naman ni Sir Mark ay doon mag-propose. Gusto ko malaman kung may nag-propose na ba doon talaga or hindi. Hayaan nyo, haalamin ko ang sagot para sa susunod na episode ay akin pong maibigay sa inyo ang kasagutan. Bago po ang lahat, ay gusto ko lamang pong ipabatid sa lahat ng ating pong Nasugbu Tourism Office ay may cultural mapping po. Ang cultural mapping po, para alam po nating lahat, ang cultural mapping in the Philippines, ito po ay isang systematic process of identifying, recording, and using cultural resources and assets within a community or region. So this practice aims to document the diverse cultural heritage of the Philippines, including tangible and intangible elements. Ano ba yung mga tangible and, intangible? Gaya po ng historical sites, traditional practices, local knowledge, art forms, art forms, and natural landscapes. Bakit po ba tayo nagkakaroon ng cultural mapping na tinatawag? Ito po ay para ma-preserve, ma-conserve natin yung ating cultural heritage, promote cultural awareness, support sustainable development, serve as an educational resource, and assist in cultural planning. So by mapping cultural assets, the Philippines can better manage and utilize its rich cultural heritage. Ba't ba ako nagbulol-bulol? Cultural heritage, ensuring that it remains a vital part of the nation's identity and contributes to the well-being
of its communities. Ibig sabihin po, napakahalaga ng cultural mapping na tinatawag. Hindi lang po dahil sa Nasugbu Tourism Office, kung hindi, pati na rin po sa ating mismong bayan ng Nasugbu. So kung kayo po ay maaaring makatulong, i-invite po namin kayo na baka po kayo ay may alam or maiisama for cultural mapping. So baka may alam kayo dyan ng mga historical sites pa na hindi natin nadidiscover or kailangan pa nating mas pagtuunan ng pansin, traditional practices, local knowledge, art forms, and natural landscapes, ay maaari po kayong magtungo sa page ng Nasugbu Tourism Office. I-search nyo lamang po Nasugbu Batangas Tourism or kaya po ay i-email nyo po sila sa nasugbutourism2016@gmail.com. Again, i-email nyo po sila sa nasugbutourism2016@gmail.com or magsadya po sa opisina nila dyan po sa ating munisipyo. Ayan po i-share na natin ang mga nalalaman natin sa Nasugbu Tourism Office at tayo ay makatulong po sa cultural mapping. And that's it po. Ito na po ang ating unang-una pa lang na episode para sa ating Gandang Nasugbu Season 2. At abangan nyo po next week dahil may panibago tayong i-feature. Kung ano man yon ay bibigyan namin kayo ng hint next week. At syempre magkakaroon din po tayo ng, bala ko kasing magkaroon ng special Q&A, parang mga, alam nyo ba yung sa NGL, sa social media, sa mga, Gen Z, kung saan magbibigay po kami ng link, tapos pwede po kayong magtanong about that specific topic na aming i-feature next week. Gusto ko sana ma-feature natin, about pagkain naman. Lalo na ngayon, nag-uumpisa na yung tag-ulan. So, ang sarap-sarap kumain. So, gusto natin i-feature kaya yung masasarap at mga tumatatak na mga pagkain. Pag sinabing Nasugbu ay ito to. At nga pala, sabihin ko na rin, Ma'am Cha, thank you so much sa kalumpit. Apakasarap. Diba? Yan din ang isa sa babalik-balikan sa Nasugbu, ang kalumpit. Thank you so much po, Miss Cha, again. Kasi nag-comment ako sa post ni Miss Cha, nakita ko sa Nasugbu Batangas Tourism page. Aba, ako tinatakam noong kalumpit. Sabi ko, Bekene men! At talaga namang ganyang kabait ang mga taga Nasugbu Tourism. Diba? Sana all daw, sabi ni Sir RM. Ma'am Cha, sana all daw, sabi ni Sir RM, patay tayo dyan. Baka biglang mapagmatamisin pa si Miss Cha ng kalumpit. Anyway, again, thank you so much po sa lahat ng tumutok sa pagbabalik ng Gandang Nasugbu. At sobrang ramdam namin ang inyong naging pagmamahal at pagkasabik sa Gandang Nasugbu. Kaya naman itutuloy-tuloy po natin siya sa mga susunod na linggo. Tutukan nyo lamang po tuwing Tuesday, 2 to 3 p.m. Ayan, sama-sama tayong mag-virtual escapade dito po sa bayan ng Nasugbu. Again, this is DJ Bibi at muli tayo magkita-kita next week. Dito lang yan sa Gandang Nasugbu. Nasugbu ang inyong Ginoo at mutya. Kilala ang bayan ng Nasugbu bilang isa sa mga dinarayong tourist destinations din sa probinsya ng Batangas. Mula sa malasuplang dagat, isla't bulubundukin, produkto, pagkain at mabubuting Nasugbuenyos. Abay parno na! Discover the beauty of Nasugbu. Come gather round me.
Welcome to the first ever Ginoo and Mutya ng Nasugbu. This is Ginoo at Mutya ng Nasugbu 2023 Coronation Night. This is the end game, our kingdom come. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Ito po ang simula ng ating Ginoo at Mutya ng Nasugbu para po muling ipakita ang magagandang kadalagahan at syempre po magagandang lalaki. This is the last to survive. Fight on like never before. This is This is This is Talaga pong napakalaki ng event na ito, ang first ever Ginoo at Mutya ng Nasugbu 2023. Kaya alam ko po, lahat po tayo ay excited na malaman kung sino magkakamit ng mga titles na yan, ang Ginoo at Mutya Nasugbu 2023. The battle ain't done. I keep fighting till the war is won. This is Nasugbu ang inyong Ginoo at Mutya ng Nasugbu 2023. Sina Roger Dave Javier, Christine Shar Evangelista, Our first ever Ginoo at Mutya ng Nasugbu